Yun po yun. Ngayon po, buhayin po natin. Only 15 pa rin. Kasi po, yung mataas na spike, yung voltahe na tinatawag, dadaan muna sa device, i-regulate bago niya i-distribute sa inyong appliances. So, protected ngayon yung appliances. Kahit tulog po kayo, hindi po kayo mababahala o gigising para magbunot ng inyong mga appliances. Guard po siya. Ano? So, yun po yun yung ating device. Sige po, sir. Salamat po. Yan. So, konti na lang po ito. Pwede na hong matatapos na natin. Ito lang po, ihahabol ko lang. Importante po ito sa lahat. Dahil nakita nyo dito. Yung water pump ba pwede gamitan? Pwede, sir. Pwedeng gamitan ng water pump. Yun po yung centralized function. Yung ginagamit sa swimming pool? Yes po, pero magbe-base po tayo sa inyo pong electric bill. Ano po? So ito po, kailangan hindi ho natin ito mapaligtas. Importanteng maunawaan po ito lahat. Ano? Kasi naka-mindset po sa atin may pampatipid. So once na naka-mindset, di kahit anong gawin mo kasi may pampatipid ka. Pero, mind nyo po, yung mga device, mayroon din pong kapacitant at limitation. Which is, sabi nga kanina, up to 45% masisave natin. So, hanggang doon lang siya. Ano po? So, kailangan, kung nagsobra ka sa paggamit ng electricity, siyempre, apektado electricity bill mo. Hindi ka gumamit ng efficiency, mga efficiency na appliances like hindi ka gumamit ng inverter, na aircon or refrigerator. So, tataas pa rin appliance ang inyong bill sa kuryente. Or use pattern, ngayong buwan na to, walang occasion. Then, next month, may occasion nung gaganapin sa inyo. So, meron mga bisita. Bubuhayin mo ang iyong mga appliances para hindi mo nakakaya sa paghihintay nila. Ang handa mo nasa rep, bukas sara. So, mataas ngayon ang iyong electricity. Ano po? Seasonal demand. Mainit ang panahon. So, tataas naman yung babayaran mo yan kahit meron ka nito. Ano po? Load management. Mayroon kang device. Nagdagdag ka ngayon, hindi mo pa po nakikita kung tunay yan at totoo. Patunayan mo muna bago ka magdagdag. Ganun pong gagawin. Metering accuracy, yan po yung nakakasama ng loob. Alam mo, may pampatipid ka, kaya nung nag-reading po yung nagre-reading sa inyo ng Meralco o ano man pong mga electric cooperative, aba, kukunti na lang yung babayaran ko. Yung pala, mali yung reading niya, hindi accurate. So next month, idadagdag sa inyong babayarin yung pagkakamali niya. So all of this, yan po yung K-factor affecting electricity bill. Ano po? So, kailangan lang po natin malaman, wag po nating abusuhin din naman yung device. Ano po? So, kailangan natin mapag-aralan ng tama. And then, magkano po ba yung device? So, ang device po natin, kung kayo po ay 3,000 below ang consumption, only 5,498 lang yung bayad. Pero itong device po natin, minimum 5 years. Lifespan. Pwedeng tumaas. Okay, nakita nyo, nakatipid kayo 500 pesos every month. Sa loob ng 5 years, you have savings 30,000. Yung binayad mo sa kanyang 5,498, ibinalik na sa iyo agad. Or, nung bumili ka ng device, hindi lang naman yung device ang binili mo. Kasama yung system, katulad nung pinaliwanag kanina ni Ate Susan. Sa loob po ng 3 araw, mayroon kang kakilalang 5, bumili, ay bumalik na agad, labis-labis pa yung iyong investment. Now, ito po, kailangan nyo po maintindihan, so malapit na tayo matapos. Ano po? 7,000 below ang inyo pong bill sa kuryente. So, ang inyo pong kailangan, 50 microfarad. Tama po? Kasi ito recommended. Now, ang bill ng kuryente nung kausap nyo, 5,000. So, ang ibinigay nyo, ito. Hindi nyo tinanong kung nagpapainit ng tubig. So, kailangan, bago nyo po ito ibigay, tanongin nyo muna, bakit po 5,000 po yung bill mo sa kuryente? Ano po bang ginagamit nyo?
Ayun, sinabi niya, nagpapainit po kasi ako ng tubig, Otoy. Ano po? So, ibig sabihin, kasama po itong resistive outlet ang inyo pong ibibigay. Ayun, pakita ko sa inyo ngayon. Halika muna dito, sir. Ayan. Para mas maintindihan. 500,000 ay 5,000 po ang bill sa kuryente. Sige.